Mabilis ang takbo ng kotse sa EDSA habang bumubuga ng malakas na tugtugin mula sa speakers. Sa likod ng manibela, nakangiti si Dino Vergara, 23 years old. Gwapo, matangkad, at suot ang mamahaling relo na kasingkinang ng mga mata ng mga babaeng kanyang niloloko. Anak siya ng negosyante, may sarili ng kondo at walang iniintindi kundi kasiyahan. Para kay Dino, ang pag-ibig ay isang laro. Isang laro kung saan siya ang laging panalo. Pre, kamusta na? May bago ka na naman nililigawan ano? Tanong ng barkadang si Carlo habang nag-iinuman sa bar. Ngumisi si Dino. Ah, yun ba? Boring na yun eh. Ang dali masyadong paandarin. Baka bukas, iba na lang ulit. Naghalakhakan ng mga barkada. Sa kanila, si Dino ang hari ng mga babae. Ang lalaking laging may kasamang bago. Laging may paandar. At laging may naguguluhan sa kanya. Pero sa kabila ng mga tawa at saya, may lungkot sa kanyang mga mata. Pag uwi niya ng kondo, kadalasan ay tahimik lamang. Binubuksan ng ilaw, tatabi sa kama at tititig sa kisame. Wala siyang iniisip kundi sino ba ang susunod na babaeng hahalikan niya. Sa dami ng mga dumaan, wala ni isa nagtagal. Hanggang isang gabi, habang nasa isang engrandeng party sa Tagaytay, nakilala niya ang isang babaeng hindi tulad ng iba. Si Beth Santillan. Simple lang ang suot, puting dress, walang alahas, ngunit may ngiting parang kayang pakalmahin ang bagyong ugali ni Dino. Hindi ito nagmamaganda, hindi rin nagpapapansin. Taimtim ito at nakikinig sa mga kaibigan habang humihigop ng kape sa tabi ng veranda. Lumapit si Dino. May kumpiyansang dala. Hi miss, alone ka ba? Ngumiti si Beth. Hindi. May kasama ko. Kasama ko sarili ko. Sapat na yun. Natigilan si Dino. Sanay siyang hinahabol ng mga babae. Pero ito, tila siya ang hinahamon. At doon nagsimula ang kakaibang kuryenteng naramdaman niya. Kinabukasan, hindi niya mapigilang isipin ang babae. Nagpadala siya ng bulaklak, ng mensahe, ng mga pa-cute na chat. Sa unay malamig lang si Beth, ngunit kalaunan, bumigay din. Mabait si Beth, maalaga at tapat. Kabaliktaran ng lahat ng babaeng nilaro ni Dino. Naging magkasintahan sila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dino ang kakaibang katahimikan, hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil tila may kakaibang kapayapaang dala si Beth. Ngunit sa likod ng mga ngiti at yakap, patuloy pa rin ang kanyang bisyo. Habang si Beth ay naniniwala sa pangako ng pagmamahal, si Dino naman ay naglalaro pa rin sa likod ng mga chat apps. Lumalabas kasama ang iba at pinagtatawanan pa ang kanyang seryosong girlfriend sa mga barkada. Ang hindi niya alam, ang larong sinimulan niya kay Beth ay magtatapos sa paraang ni sa panaginip ay hindi niya inaakala. Sa mga unang buwan, parang perpektong kwento ng pag-ibig sina Dino at Beth. Araw-araw sila magkasama, naglalakad sa parke, nagtatawanan sa ilalim ng araw, sabay kumakain ng fishball sa kanto. Para kay Beth, ito na siguro ang lalaking ipaglalaban niya. At para naman kay Dino, sa una, tila may kakaiba siyang nararamdaman. Isang damdaming halos hindi niya may paliwanag. Alam mo Beth, wika ni Dino isang hapon habang magkasabay silang naglalakad sa luneta. Ngayon ko lang naisip, baka ito na yung sinasabi nilang totoo. Yung true love ba? Ngumiti si Beth, mahina. Kung totoo, saan na tumagal tayo? Ngumiti rin si Dino.
Siyempre naman, hindi ako gaya ng dati, no? Ngunit ang mga salitang iyon ay nauwi lang sa hangin. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago si Dino. Mula sa madalas na tawag at sweet messages, naging scene zone na lang. Mula sa mga sabay na dinner, naging may meeting ako babe. At mula sa mainit na yakap, naging malamig na palusot. Isang gabi, habang inaantay siya ni Beth sa labas ng restaurant na dati nilang pinupuntahan, dumating si Dino. Amoy alak at may bahid ng lipstick sa kwelyo. Dino! Mahina ngunit puno ng lungkot na wika ni Beth. Saan ka galing? Sa trabaho, Beth. Huwag kang OA. Trabaho ba? Yung may halik sa leeg? Tugon ni Beth. Nanginginig ang tinig. Ngumisi lang si Dino. Halatang walang pakialam. Beth! Huwag kang masyadong selosa dyan. Hindi lahat ng babae gusto ako, ha? Napayuko lamang si Beth. Pinipigil ang luha. Pero sa loob-loob niya, alam na niya. Bumabalik na si Dino sa dati. Mula noon, palagi na lang siyang nag-iisa. Si Dino ay abala sa mga bagong fling, sa mga parties, at sa mga gabing puno ng tawanan, ngunit walang saysay. Sa social media, masaya siyang tingnan, pero sa totoo lang, mas lalong lumalalim ang emptiness sa puso nito. Isang gabi, tinangka ni Beth ayusin ang lahat. Dinala ang paboritong pagkain ni Dino. Niluto pa mismo sa bahay ng lalaki. Pagbukas ng pinto, nadatnan niyang may ibang babaeng palabas. Naka-blouse, halatang galing sa loob, at halatang may nangyari sa kanila. Napatigil si Beth. Dino, sino yun? Ngumisi na naman si Dino. Malamig, walang emosyon. Beth, pagod na ako. Sawa na ako. Marami pa akong gustong makilala, no? Ayoko na. Iwan mo na ako. Ayoko na sa'yo. Parang gumuho ang mundo ni Beth sa sandaling iyon. Hindi siya makapagsalita. Hindi makagalaw. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay sabay-sabay bumagsak. Ginawa ko naman lahat para sa'yo, Dino. Garalgal niyang tinig. Yun nga ang problema. Sagot ni Dino habang naglalakad palayo. Ginawa mo lahat. Wala ka nang iniwan para sa sarili mo. Tumalikod si Dino. Iniwan si Beth na umiiyak sa harap ng bahay. Sa likod ng kanyang paglayo, narinig niya ang tinig ni Beth. Mahina, ngunit mabigat. Sana maramdaman mo rin kung gaano kasakit at kabigat pagmahal ng tapat. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa isip niya, panibagong simula yun. Sa puso ni Beth, ito na ang katapusan. At sa gabing yun, bumuhos ang ulan kasabay ng luha ni Beth na walang tigil. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin makabangon si Beth mula sa pagkawasak ng puso. Sa tuwing sisilipin siya ng kanyang ina sa kwarto, nandun pa rin siya sa kama, yakap ang unan at nakatitig sa litrato nila ni Dino. Mapuputla na ang kanyang labi, malalim ang mga mata, at tila wala nang buhay ang mga ngiti na dati nagbibigay liwanag sa buong bahay. Anak, kumain ka na muna. Mahinang sabi ng ina habang iniaabot ang sopas. Umiling lang si Beth. Hindi ko kaya, ma. Lahat ng kinakain ko, nalalasahan ko pa rin yung sakit. Kada gabi, umiiyak siya hanggang madaling araw. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga lumang chat ni Dino. I love you, ikaw lang, walang iwanan. Lahat ng yon ay tila mga kasinungalingang bumabalik para saktan siyang muli. Isang araw, dinalaw siya ng kaibigang si Mara.
Beth! Tama na. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Pakiusap nito. Pero siyang minahal ko ng ganito. Sagot ni Beth. Nanginginig ang kamay habang hawak ang litrato ni Dino. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala siya. Mula noon, hindi na siya lumabas ng bahay. Hindi na rin siya sumasagot sa tawag. Sa loob na 4 na sulok ng kanyang kwarto, unti-unti siyang nalulunod sa kalungkutan. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Umaga ng Sabado, tahimik ang buong bahay. Tumawag si Mara pero walang sumasagot. Nagsimula ng mag-alala ang pamilya ni Beth. Pagbukas nila ng pinto ng kanyang kwarto, bumungad ang katahimikan at ang malamig na katawan ni Beth ay natagpuan sa kwarto. May kasamang lubid. Malapit sa kama, may hawak na sulat at ngiting mapayapa. Nanginginig na binasa ng ina ang papel. Minahal kita ng totoo, Dino. Sana maramdaman mo rin kung gaano kasakit to. Napahagulhol ang kanyang ina. Ang ama, napasigaw sa sakit. Ang mga kaibigan ay hindi makapaniwala. Ang bahay na dating puno ng tawanan, napalitan ng iyak at lamay. Lumipas ang mga araw ng lamay, pero hindi dumating si Dino. Sa halip, nakita siyang masaya sa social media. Nagbabiyahe sa beach kasama ang bagong kasintahan. Litrato rito, litrato doon, halakhak doon, caption pa ng new beginnings. Walang kamalay-malay si Dino na habang siya'y nag-e-enjoy sa buhay, may kaluluwang hindi matahimik. Sa gabi ng libing ni Beth, may kakaibang pangyayari. Habang pinapabaon ang kabaong sa lupa, umihip ng malakas ang hangin at biglaan na lamang kumulog at kidlat kahit walang ulan. Napailalim ang kandila at sa mga bulaklak may narinig ang mga tao. Mahina, parang buntong hininga. Nagkatinginan ng mga naroon. Narinig niyo ba yon? Tanong ng isa. Baka hangin lang yan, sagot pa ng isa. Ngunit sa mukha ng ina ni Beth, may bakas ng kilabot. Hindi yun hangin. Mahinang sabi niya. Anak ko yun. Simula noon, gabi-gabi may mga nakikitang anino ng babae sa labas ng bahay ni Beth. Nakaputi, nakatayo lamang at nakatingin sa malayo. Sa mga pintuan, minsan ay naririnig ng mga tao ang hikbi. Samantala, si Dino ay patuloy pa rin sa kasiyahan. Walang bakas ng konsensya, walang pangamba. Sa isip niya, parte lang ng buhay ang mga hiwalayan. Ngunit sa unang gabi matapos ang libing ni Beth, nagsimula ang lahat ng kakaiba. Habang natutulog, biglang nagising si Dino sa lamig ng kwarto. Tila may humihinga sa kanyang likuran. Paglingon niya, wala naman. Tumawa siya sa sarili. Arte ko na naman, guni-guni lang to, sabi niya bago muling pumikit. Ngunit pagmulat niyang muli, may nararamdaman siyang bigat ng presensya. Parang may nakaupo sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw, hindi makahinga. At sa madilim na bahagi ng kwarto, may aninong dumaan. Mahaba ang buhok at malamig ang tinig na bumulong. Hindi ka ba magbabago? Napabalikwas siya ng bangon, pawis na pawis. Pero wala ron ang anino. Akala niya bangungot lang. Hindi niya alam, nagsisimula pa lang ang kabayaran. Lumipas ang ilang buwan mula nang pumanaw si Beth
At tila tuluyang nakalimutan na siya ni Dino. Patuloy pa rin ang kanyang magarang buhay. Gabi-gabing inuman, bagong babae bawat linggo, at mga litratong puno ng ngiti sa social media. Ngunit may nararamdamang kakaiba ang binata. Tila ba araw-araw ay masama at mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa umpisa, simpleng pananakit lamang ng likod. Isang umaga, napansin niyang hirap siyang tumayo. Siguro kulang lang to sa tulog, sabi niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, mas bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parang may nakasabit sa kanyang balikat. Laging may humihila pababa. Sa opisina, napansin ng mga kasamahan niya. Uy, boss! Okay ka lang ba? Parang nakayuko ka lagi. Hindi. Pagod lang ako. Palusot ni Dino habang pilit na tinatayo ang sarili. Hanggang sa isang gabi, habang nasa banyo, napansin niya ang sarili sa salamin. May kakaiba sa likod niya. Medyo nakaumbok. Ang mga mata niya tila palaging puyat. Habang nakatitig, biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin at sa salamin may aninong babaeng nakasakay sa likod niya. Napatras siya at natumba. Wala to! Ano to? Sigaw niya na nanginginig. Ngunit bago pa siya tumakbo palabas, may boses na bumulong. Malamig at pamilyar. Bakit mo nagawa to sa akin? Nanginig si Dino. Kilala niya ang tinig na yun. Si Beth. Simula noon, gabi-gabi na siyang binabangungot. Sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata, parang may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok. May naririnig siyang mga hagulhol. Minsan pa nga ay may mga yapak na paikot-ikot sa kanyang kwarto. Hindi siya makatulog. Hindi rin makatrabaho. Nagsimula na ring magbago ang kanyang katawan. Mas bumigat, mas lumala ang pagyuko. Sa tuwing titingin siya sa salamin, para bang unti-unti na siyang nakukuba. Nagpatingin siya sa mga doktor. Sir, normal ka naman, Mr. Vergara, sabi ng isang doktor habang binabasa ang resulta ng x-ray. Wala namang bali. Wala ring abnormalities. Ngunit alam ni Dino na hindi yun normal. Pag-uwi niya, sinubukan niya mag-isa sa sala. Nakapatay ang ilaw para kalmahin ang isip. Pero sa katahimikan, may maririnig siyang mahina. Boses ng babae. Umiiyak. Dino. Tinakpan niya ang kanyang tenga, pero lalong lumakas ang boses hanggang sa maramdaman niya ang biglang lamig ng kanyang likod at isang mabigat na presensyang parang nakasakay sa kanya. Napasigaw siya sa sakit. Aray! Sino ka man, umalis ka na! Umalis ka sa katawan ko! Ngunit walang sumagot. Sa halip, naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan. At sa salamin, nakita niya ang sarili. Kuba na siya. Sa likod niya, isang aninong nakayakap. May maputing kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung paano, pero mula noon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Lumipas ang ilang linggo na halos hindi na makalakad si Dino sa bigat ng nararamdaman. Ang dating tuwid na likod ay halos tuluyan ng nakayuko at sa bawat hakbang ay tila may humihila pababa sa kanya. Wala nang doktor ang nakapagpaliwanag at maging ang mga gamot ay parang walang epekto.
isang kaibigan na nagmukhay. "Oy Dino! Hindi medisina kailangan mo. Subukan mo kaya kay Aling Sabel. Kilalang albularyo yun sa kabilang bayan eh." Walang ibang pagpipilian si Dino. Kinabukasan, bumiyahe siya sa isang liblib na lugar sa Rizal. Dito, nakatira si Aling Sabel. Isang matandang may matalim na mga mata at boses na parang hangin sa gabi. Pagpasok pa lang niya sa bahay, napansin agad ng matanda ang kakaibang aura. Nakasabit sa dingding ang mga palaspas, lumang santo at mga kandilang kulay puti. Amoy insenso ang paligid. "Oh, upo ka iho," sabi ni Aling Sabel habang inaapoy ang isa pang kandila. Habang nasisindihan ito, biglang lumamig na naman ang hangin. Naramdaman ni Dino ang bigat sa likod na parang mas lumakas. "May kaluluwang nakakapit sa iyo," mahinahong wika ng matanda. "Ang babae sa likod mo ay nagngangalang Beth. Hindi siya matahimik dahil niloko mo raw siya. Nakaupo siya sa likod mo kahit saan ka man pumunta." Napahawak si Dino sa kanyang likod. "Anong ibig sabihin mo?" Nanginginig ang kanyang tono. Inilapit ni Aling Sabel ang kandila sa kanya. Sa liwanag na ito, lumitaw ang manipis na usok sa bandang balikat ni Dino. At unti-unting nabuo ang anyo ng babae. Nakayakap sa kanya. May mahabang buhok at maputing mga kamay. "Beth!" bulong ni Dino, nanginginig ang mga labi. "Hindi siya aalis hanggat hindi niya nararamdaman na nagmamahal ka na ng totoo." Paliwanag ng albularyo. "Kailangan mong makahanap ng tunay na pag-ibig, Dino. Yun lang ang makakapagpalaya sa kaluluwa ni Beth at sa iyo." Napatingin si Dino sa sahig. Luhaan. Pero paano kung walang magmahal sa akin sa ganitong itsura?" Tumingin si Aling Sabel. Malamig ang kanyang tinig. "Ang tunay na pag-ibig ay hindi sa anyo nakikita, iho. Ngunit kung patuloy kang magiging makasarili, baka huli na ang lahat." Paglabas niya ng bahay, ramdam ni Dino ang bigat ng katotohanan. Hindi yun sakit sa nalaman, kundi sumpa ng konsensya. Sa bawat hakbang niya pauwi, naririnig niyang tinig ni Beth sa hangin. "Mahal pa rin kita. Kailangan mong magbago." Napaluhod si Dino sa gitna ng daan. Humihikbi. "Patawad, Beth. Kung may paraan lang para may tama ko lahat ng ito." At sa malayong lugar, habang papalubog na ang araw, tila may boses na sumagot. Mahina ngunit malinaw. "Hindi pa huli lahat, Dino. Pero alam ko, hindi rin madali." Mula nang umalis si Dino sa bahay ni Aling Sabel, araw-araw siyang nagdarasal sa simbahan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang baka nga may kapatawaran pa. Sa bawat dasal, nararamdaman niyang unti-unting gumagaan ang likod niya. Tila may mabigat na tinatanggal sa kanyang balikat. Isang umaga, habang tahimik siyang nakaluhod sa likod ng simbahan, may babaeng lumapit upang mag-alay ng kandila. Maputi, mahinahon, at may mga matang parang kayang basahin ng kaluluwa. "Narinig ko yung pinagdarasal mo. Sana matupad." Wika ng babae. Ngumingiti. Ngumiti rin si Dino. Ikaw rin ba? Para saan ka nagdarasal?" "Tungkol sa pamilya
Sagot ng babae. Malungkot, ngunit kalmado ang tinig. Lahat naman tayo mahalang pamilya, di ba? Doon nagsimula ang pagkakakilala nila. Ang pangalan ng babae, Mary. Habang lumipas ang mga araw, mas madalas silang nagkikita. Magkasama silang magdasal, maglakad sa paligid ng simbahan at magkwentuhan tungkol sa buhay. Sa tuwing kasama niya si Mary, tila nawawala ang bigat sa kanyang katawan. Unti-unting natututunan niyang ngumiti muli. Isang araw, nagpasya siyang yayain ito sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Ang parke kung saan una silang nag-date ni Beth. Ang tahimik dito, sabi ni Mary habang nakaupo sa damuhan. Dati, takot ako mapag-isa, sagot ni Dino. Pero ngayon, parang dito ko lang nararamdaman na totoo ako. Napatingin si Mary sa kanya, may kung anong lungkot sa mga mata. Totoo nga ba, Dino? Napangiti siya. Ngayon lang ako naging totoo sa pagmamahal. Mula noon, naging mas malapit sila. Wala nang mga babae sa buhay ni Dino. Wala nang panloloko o kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, minahal niya ng buong puso. Tapat, puro at walang halong pag-imbot. At sa isang gabi, sa harap ng altar ng simbahan, kung saan sila una nagkita, lumuhod si Dino sa harap ni Mary, hawak ang maliit na kahon. Nanginginig sa kaba. Mary, wika niya. Ikaw ang sagot sa lahat ng kasalanan ko. Pakakasalan mo ba ako? Tahimik ang simbahan. Naririnig lang ang tunog ng mga kandilang pumuputok. Ngunit sa halip na sagutin, ngumiti si Mary. Malamig, mapait, at puno ng misteryo. Hindi mo ba ako kilala, Dino? Natigilan siya. Lumapit si Mary. Inilapit ang labi sa kanyang tenga. At sa malamig na boses ay bumulong. Ako, si Mary Santillan, kapatid ni Beth. Parang biglang tumigil ang oras. Namutla si Dino. Ang kandila sa gilid ay kusang namatay. Hindi pwede! Hindi pwede! Bulong niya. Ngumiti si Mary, mga matang puno ng puot at luha. Ngayon, alam mo na kung sino ang tunay na dapat mong mahalin. Ganyan ka pala kadali eh. Akala mo kaya mo lahat? Magtiyaga ka dyan. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumigat muli ang kanyang likod. Mas mabigat kesa dati. Pagkatapos ng gabing iyon sa simbahan, naglahong parang bula si Mary. Wala siyang iniwan, ni mensahe, ni bakas ng paa. Parang hindi siya kailanman nag-exist. Ngunit sa isip ni Dino, paulit-ulit na bumabalik ang mga huling salitang sinabi nito. Ako si Mary Santillan, kapatid ni Beth. Simula noon, tuluyan ang bumagsak ang mundo ni Dino. Wala nang direksyon. Hindi na siya lumalabas ng bahay, hindi na rin nagsasalita. Sa mga mata niya, makikita niya ang takot, habang ang likod niya mas lalo pang lumulubog at kumukuba. Sa salamin, hindi na niya makilala ang sarili. Payat, nangingitim at laging nakayuko. Ang dating gwapong binata ngayon ay isang nilalang na halos hindi mo na makilala. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi itsura niya, kundi ang mga bulong na araw-araw niyang naririnig. Hindi mo na ako maluloko, Dino.
hinalikan kita para maramdaman mo yung sakit. Minsan, naririnig niya ang dalawang tinig, kay Beth at kay Mary. Magkasabay, magkahalo, tila nagmumula mismo sa kanyang likod. Sa gabi, nakikita niyang gumagalaw ang kurtina kahit walang hangin. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niyang dalawang babaeng nakaputi, nakangiti at nakamasid sa kanya. Nakasakay sa kanyang likod. Pinagtatawanan siya. Gabi-gabi, may engkanto at multong nasa likod niya. Patawad na! Halos hindi na maintindihan ang bulong ni Dino sa gitna ng dilim. Patawad na, Beth! Mary, ayoko na! Ngunit walang sumasagot. Tanging mga tawa ng kababaihan ang mga bumabalik sa hangin. Isang gabi, habang umuulan, bumalik si Dino sa lumang simbahan kung saan niya nakilala si Mary. Basa ang kanyang katawan, nanginginig sa lamig, ngunit patuloy pa rin siyang naglalakad papasok. Sa harap ng altar, lumuhod siya at nagsisigaw. Patawarin niyo na ako, Beth! Mary, patawad! Wala na akong intensyon saktan kayo! Biglang lumiwanag ang altar at ang kisame ng simbahan ay lumitaw ang dalawang anino. Magkahawak kamay, nakatingin sa kanya, ngunit malamig ang mga mata. Huli na, Dino, bulong ni Beth. Ang sakit na binigay mo, yan ang magiging kapalaran mo. Dagdag ng anino ni Mary. Mula noon, tuluyan ang nabaliw si Dino. Hindi na siya lumalabas. At kung minsan ay makikita siya ng mga kapitbahay na nagsasalita mag-isa, humahagik-hik at tila may kausap. Hanggang sa isang umaga, nakarinig ang mga kapitbahay ng sigawan sa loob ng kwarto. Tigilan niyo ako! Tulong! Ayoko na! Sorry, Beth! Nang buksan ang pinto, nakabitin sa kisame ng kanyang kwarto. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit sa kanyang likod, may mga bakas ng kamay ng babae. Parang may humawak at saka siya ibinitin. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa katahimikan ng gabing sumunod, habang tinatakpan ng pulis ang bangkay, may naririnig na mahina, halos hindi marinig na bulong. Ngayon, pareho na tayong payapa. At sa salamin ng kwarto, saglit na lumitaw ang dalawang babae. Magkapatid, magkahawak kamay, at sabay na naglaho sa liwanag. Matapos pasahin ni Mary si Dino, kinuha nito ang kanyang sariling buhay dahil sa depresyon ng pagkawala ng kanyang kapatid. Ngayon, payapa ng dalawa. Wakas. At yan ang storya ni Dino, Beth at Mary. Kayong mga chickboy dyan, ingat-ingat. Baka mamaya may mabigat na sumakay sa likod nyo. Maging kuba kayo. At sa gabi, makikita ang anino na sumasakay sa likod nyo. Ano, gusto nyo ba yon? Kung nagustuhan nyo ang ating storya, please mag-comment naman po tayo. At kung may real-life horror stories kayo na gustong i-feature sa ating channel, huwag kalimutang i-comment ang inyong email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Para tuloy-tuloy lang ang free videos natin everyday. See ya!